Naputol. Ayan. Hello, hello mga plantita, mga kaplantito. Eto na. Itong kadugtong ng aking video na naputol. Nasalin ko na dito yung niluto ko. Palabok. At mamaya may gagawin uli ako. Ito naman, minix ko yung leftover na isda, prito, saka yung paksiw. O, hinimay ko. Tapos hinaluan ko na ng mga ahos. Ahos. Kung sa Bisaya baga, ahos. Mga sibuyas, chop na minced garlic, onion, celery, saka carrots, paminta. O, lagyan ko na ng kunting seasoning. Yan. Ready na para sa fish lumpia. Yan. Actually, yung tema ng video ko ngayon ay yung kung paano yung mga pagkain kumbaga hindi masasayang. Isi-save mo yung pagkain. Ganun. Katulad niyan. Eto, magkakaroon ng panibagong mukha yan. Pag naging fish lumpia yan, pwede pang ulamin, pwede pang baunin, di ba? Hindi itatapon yung mga tirang prito. Pinagsama-sama ko, prito at saka paksiw. Mga laman ng isda, sayang, hinimay-himay ko, tinapon ko yung mga tinik. Tapos nilagyan ko ng chop na mga gulay. Naka-produce ako ng isa pang recipe. Kumbaga, paano natin i-recycle yung pagkain? Kasi sa hirap ng panahon, kailangan hindi tayo nagtatapon ng mga pagkain. Saka masama yun. Kasalanan yung tatapon tayo, mga biyaya ng Diyos yan. Diba? Yan natutunan ko sa mama ko. Kasi noon, lagi akong nakadikit sa mama ko. Palibasa panganay ako. Ako yung kitchen assistant niya lagi. Ayun. Yung natutunan ko kung paano maisasalba yung mga pagkain na hindi masasayang, hindi mapapanis. Sa gabi, bago matulog, ako yung tagapaglagay sa magagalit yung mama ko niyan. Kapag yung mga tirang pagkain, hindi ko lalagay sa rep. Hindi tatakpan. Kasi baka kainin ng ipis, kainin ng daga. Kung hindi naman napapanis, ganyan mga adobo, dyan lang yan sa table. Pero, dapat may takip. Diba? Yung kumbaga yung handling ng pagkain, importante para hindi nasasayangan ng pagkain. Itong ganitong palabok. Ito may natirang noodles. Tapos kulang na sa sauce. Ngayon, kulang na sa sauce, gumawa ako ng panibagong sauce para dagdagan ng sauce yung palabok. Diba? Mapapakinabangan pa. Ito, parang sumarap ang itsura na ngayon. Kasi, siya. Kumbaga na dagdagan ng sauce. Ito naman yung tirang mga isda na prito at saka yung paksiw, hinimay ko para gawin namang fish lumpia. Yan. Ang tema ng video natin ay kung paano isasalba ang mga pagkain. Diba? Ito. Okay na. Okay ka na ba? Tikman natin. Tikman. Saan ang tinidor? Teka, saan tinidor? Kunting in pa siguro to. Kunting in pa. Konting in pa. Tika lang, sisindihan ko muna. Uli lang pala. Konting in pa. Ito yung toast pro. Toast pro. Wala. Okay na siguro. Sasalin ko na nga. Isasalin ko na nga eh. Hanggang ko na. Isasalin ko na. Sasalin ko na dito. Sasalin ko na. Dito. Sasalin ko ng toppings.
Tali na natin. Pasensya na po. Medyo mahina yung ilaw eh. Hapon na kasi dito eh. Gabi na eh. Ayan. Ayan. All I want for Christmas is you. Naku, baka ma-copyright ako sa sarili kong kanta. Yung isa kong video na-copyright eh. Ganun pala yun. Yung music, Silent Pacific. Hindi ko na malaya. May music pala doon. Nagbe-video ako, nagsha-shopping. Namimili ako ng mga ano. Mayroon palang video doon. Ay, mayroon palang kanta. Island Pacific. Walang iya. Ganun pala ang YouTube. Naka-copyright. Hayaan ko na lang yun. Hindi ko alam ang gagawin dun eh. Hindi nga ako marunong mag-edit eh. Kaya nga yung mga video ko eh. Pag napuputol na lang bigla yung video ko. Hindi na ako nakakapag-out. Hindi na ako nakakapaalam. Pasensya na mga viewers ko ah. Bano ang lola nyo. Sino kayo magtuturo sa akin? Dinidiscover ko pa eh. Kung paano idudugtong yung naputol na video. Ang laki ng problema ko no. Hindi ko yung idudugtong yung naputol na video. Kung nasa Pilipinas lang ako, tuturuan ako ng mga anak ko. May computer shop yung mga anak ko doon. Hindi ko alam. Meron silang computer shop. Magagaling mag-edit yung mga yan. Pero hindi ako marunong eh. Ang hirap naman kung hindi ko alam kung pwede ba mag-edit sa TeamViewer. Pag nag-aayos kami ng computer, TeamViewer. Gumagalaw yung mouse, gumagalaw. Hinahawakan nila. Sila ang nag-aayos. Yung nagsiset up ng printer, ganun din sa TeamViewer. Sirap naman, sa France naman yun. TeamViewer din. Pero yung pag-edit, hindi ko alam kung pwede ba sa TeamViewer yan. Kaya pasensya na. Minsan biglang napuputol yung video ko. Hindi ko na dudugtong ko. Wala na. Tapos na yung video ko pag naputol. Pag napindot ko yung ano, gaya kanina. Napindot ko. Naputol na. Wala na. Ano na yung panibagong video na. Ito na yung kadugtong. Oh, nung naputol. Kaya pasensya na kayo ha. Aaralin ko yan. Para gumanda yung mga video ko. Pasensya na talaga. Sa lola nyo. Naman, alam nyo naman lola nyo. Hindi teki. Ayan, hindi ko muna lalagyan ng sibuyas. Pwede rin. Lagyan ko ng sibuyas. O, diba? Lagyan natin ng sibuyas. Konti. Garnishing. Tapos, chicharon. Naka-plastic yung chicharon. Ziploc para hindi lumumya. Dati puno ito eh. After nung magkainan kahapon, yung unang batch ko ng yung batch ng niluto ko, puno dito sa kawa na to. Puno. 2 kilos eh. Kunti lang yung natira ito na noodles. Kaso, kunti na lang yung sauce. Kaya ito, ginawan ko ng panibagong sauce. Yan, may panibagong mukha na yung palabok. Ayan. Diba? Ayan. Chicharon. May chicharon na. Tapos lalagyan natin ng toppings na itlog. O, diba? Tika, pasok muna tayo dun sa loob. Halika muna dito, camera. O, ayan. Diba? Papasok muna kami ng palabo ko sa loob. At nandun yung itlog sa loob. Ayan. Ayan. Ayan yung itlog. May nilaga na akong itlog eh. Ayan. Ayan. O, pag dito kasi ako nagluto sa kalan na to, ay, may kalan naman dito sa loob eh. Ayan, may niluto pa nga dyan. Ayan yung itlog. O, naglaga na ako ng itlog. O, asan ba? Ayan. Pabalatan ko yung itlog. Tapos itatoppings ko dyan. Ayan. Diyan lang muna. Muna kayo. Stay put muna kayo. Sandali. Babalatan ko na yung itlog. Kuha muna akong guantes.
aking feature ngayon ay paano mag-recycle ng pagkain ng hindi masayang, di ba? Paano ba bigyan ng bagong mukha ang pagkain at bagong buhay para magkakulay at ng mga maging attractive pa sa mga tao at magustuhan pa lang kumain. Ayan. Di ba? Nagkaroon na siya ng bagong mukha. Ayan na. Ayan. Ayan. Tapos, balatan natin itlog. Tapin na ng itlog. Yung itlog nilaga ko na. Ang paglaga ng itlog, ganito ang technique paglaga ng itlog. 8 minutes lang. Pakuluin muna yung tubig. Lagyan mo kunting asin yung tubig pag kumulo na. Kunting asin. Tapos, pagkatapos nung lagyan ng asin, di kumulo na yung tubig, ilalagay mo na yung itlog. Dahan-dahan. Bibilang ka lang doon sa paglagay mo ng itlog, 8 minutes. After 8 minutes, patayin mo na yung kalan mo. Tapos, ilagay mo na sa ice bath yung iyong itlog. Ice bath. Yung yellow na may, yung tubig na malamig, may yellow. Ice bath ang tawag doon. Tapos, pagkatapos mong ibabad doon sa ice bath, biglang isashock mo ba yung itlog para madaling balatan. Ganyan, no? Tingnan mo, madaling balatan. At saka para yung itlog ay hindi overcook. Kasi ang itlog pag overcook, maitim yung paligid. Ganito, maitim. Ito hindi overcook. 8 minutes lang kasi ito eh. 8 minutes. Expert ako dyan maglaga ng itlog. 8 minutes lang talaga ang itlog. Maglaga. Tanggalin mo na kagad. Kasi pag nilampasan mo na, overcook siya. Halimbawa, ibabad mo sa kumukulong tubig, matagal na nakababad. Tapos hindi mo kaagad i-ice bath. Pag tinanggalan mo ng balat yan, naku, mag-aaway kayo ng balat ng itlog niyan. Dikit. Dikit yan. Ganun ang technique para yan, o, diba? Daligong na balat ng itlog. O, tapos yung itlog, hindi maitim yung gilid. Kasi meron dito isang overcook eh. Hindi ako naglaga ng secret kung sino naglaga. Natira yung kahapon eh. Ito. Pakita ko sa inyo ha. Oh, ito ang overcook na itlog. Oh, ito yung nilaga niya no. Secret kung sino naglaga. Ito ang overcook na itlog. Di ba? Nakita niyo yung pagkakaiba? Itim yung paligid ng egg yolk. Itim. Yan. Yan ang overcook na itlog. Pag ganyan ang itlog, ibig sabihin, overcook. Ngayon, pag ang tabi ng itlog ay walang itim, ayan. Tama ha? Yan ang tamang paglaga ng itlog. 8 minutes lang. Tapos water, ice bath ka agad. Lalagay mo, shock mo siya sa malamig na tubig. May yelo o kaya malamig. May malamig naman tubig doon sa lababo eh. Ganun. Para tikal yung balat niya. Pag tinuktok mo ganun, tuk-tuk. Tapos babalatan mo, di ba? Babalatan mo. Madali lang siyang balatan. Hindi siya na yung bang natutuklap yung mga ayan o. Madali lang siyang balatan o. Yan o, tikal siya o. See? Yan. Kasi, yan, makinis siya, makinis. Pero, kung yan ay hindi mo in-ice bath, nilagay sa malamig na tubig, naku, mahihirap ka niya magbalat. Dikit na dikit yan. Dikit. Ganun. Ganun yung sikreto. Diba? O, anong gusto niyong itlog? Yung may itim sa gilid? Parang century egg? O yung maganda? Walang itim sa gilid. O, diba? Mas masarap kainin yung maganda itsura. Kasi yung pagkain, pag maganda itsura, kahit di masarap, parang sarap kainin. Ganun yung mga, sa mga catering eh. Kala mo, sarap-sarap mga plating, kasi nag-catering ako dati sa Pilipinas. Yung sa school na pinapasukan ko, makwento ko sa inyo. Ako yung cook doon sa isang centralized canteen. Almost 20 years ako na nagluto doon. Shout out kay Maring Arlene, Iggy. Kasi siya yung cook doon dati. Tapos nung si Gretelyn maliit pa, tapos medyo kailangan ng atensyon, medyo nagiging sakitin, nag-resign si Maring Arlene Iggy, yung asawa ni Kuya Victor. Sumalangit na ang kaluluwa. Wala na si Kuya Victor.
Ay, nung namatay, ay, nung nawala si Maring Arlene sa Don Carlo, ako yung pumalit. Ako yung naging cook for almost 20 years. Yun. Kaya yung paglalaga ng itlog, ano ko yan? Kumbaga, master ko na yan. Dahil araw-araw, naglalaga ako ng itlog sa school. Binibenta, lalagay sa arroz caldo ng mga bata. Binibenta namin ng itlog lang. May mga bata na may baon, tapos bibili lang sila ng itlog. Yun. Yun nga pala, dapat pag nag-handle kayo ng pagkain na ganito, kaya yung mga salad, magugwantis kayo. Ha? Ganon. It's a hygienic yan, procedure. Dapat nga may mask pa eh. May ganon, may mouth shield ang mga food handler. May mask. Yung parang, kaya may, yung shield sa mouth. Mouth shield. Kasi hindi mo alam, baka mamaya. Kaya nga malayo ako dun sa pagkain eh. Hindi ako nagsasalita ng dikit sa pagkain. Baka mamaya, yung laway mo, tumatalsik dun sa pagkain. It's a hygiene practice. Safe. Food safety. Kumbaga, yung food safety, paulit-ulit naming dinagraduatean yan, mga food handler. Sa McDonald's, nagtrabaho ako sa McDonald's 2 years. Nung bagong salta ako dito sa Amerika, nagtrabaho ako sa McDonald's 2 years. Higpit din ang McDonald's sa sa malinis. Malinis ang mga procedure. Tapos may hindi ko na ilalagay yung overcook na itlog, pangit eh. Pero kakainin ko pa rin to, sayang naman eh. Ako na lang kakain itong overcook na itlog. Ginlagay ko naman sa rep to eh. Pero secret, di ko nasabihin kasi nagluto noon. Ayan, o diba, nagkaroon ng panibagong buhay ang ating palabok. Oh. Ay, malalaglag pa. Di puta. Ay, sorry na pamura. Para na akong si Japper niya. Ayan, o, diba? Nilalagay ko sa sangalan kasi malambot yung nilalagyan ko. O, yan, diba? O, yan. Nilalagay ko dyan sa table. Para, ayun, kung sino gustong kumain dyan. Si ate, si kuya, si na April, mga anak niya. Kain. Tapos magbabaon. Si kuya, lalagyan ko na lang ng baon kasi umalis si ate. Lagyan ko lang ng baon si kuya. Lagay ko dun sa lamesa. Lagay ko sa table. Table namin ang punong-puno ng pagkain. Okay. Okay. Ayan na. Ayan mga kaplantita. Ang ating panibagong muka ng leftover na palabok noodles. Please like and share and subscribe my channel. Bye-bye! Paano ko ito papakain?